Bro, Yo, may nag-ano, Rogelio, sino ba to na ano natin sa YouTube, Rogelio, Talibong, tampered. Tampered daw si Talibong. Sino ba to? Rogelio, naligaw to. walang I tinatamper will, si Talibong. I will, Ang nagtamper yung INC. I will build my Holy Catholic Apostolic Roman Church sa tamang salin. Will Ah, build my church. Sabi naman ni Darwin Gitgano sa Mateo 16, wala nga di maong simbahan. mali, Oo. mali, mali yun. Kasi ganito Sabi yan, ni Rogelio. mali yun. Kasi ganito yan eh. Syempre, si Father Darwin, may kopya siya ng Biblia. Mababasa sa Matthew 16:18, I will build my Holy Catholic Apostolic Roman Church. Nung tinanong ni Ramel Parva, meron ba mababasa? Sabi niya, meron. Kasi may kopya siya. Meron. Kaya hinanapan. Kasi may kopya siya. Father Darwin naman, wala siyang kopya ng Biblia yun eh. So sasabihin niya, wala. Kasi wala siyang kopya. Kung sakaling sabihin niya, meron. Sabi ni Ramel Parva, pakita mo. Eh wala siyang kopya ng Biblia. Lilito pa sinungaling si Father Darwin doon. Oh. Kung may kopya ka, sabihin mo, meron. Kung wala kang kopya, sabihin mo, wala. Walang tamper doon. Kasi, inaamin naman ng mga pasugo ni Manalo, sinasabi nila sa kanilang pasugo, even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Sabi ng pasugo nila yon, August 1988, page 6. Meron pang isang pasugo nagsabi, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, can be traced back to the 1st century. Oh, ano pa sinabi ni Michael Sandoval sa live nila? At saka ni Cesar Senita? Wala naman kaming tutol. Yung Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo. So ano ang tamper doon? Yun ang reality. Ang ginawa ng INC, yun ang tampered. Yung ginawa nila, ate pakita yung kanilang tamper na ginawa ng INC, ate pakita yun. At sila yung parang tamper. Tignan ninyo ha. Ating ipakita ang tamper na ginawa ng INC. Ito problema dito. Kung MCGI yan si Rogelio, akala ko ba kalaban ng MCGI ang INC? Ba't ito sa pagkakataon ito na walang nagkakaisa yata kayo? O tipakita yung yung ginagawa ng ito yung tamper. Tamper yan tingnan niyo ha. Bisaya ito. Basahin ko sa Bisaya, basahin ko sa Tagalog. Busa miingon ako kaninyo nga mga matay kamo sa inyong mga sala kay kung kamo dili man nagpanoo nga ako mao si Kristo, tawog dili Dios. Mga matay kamo sa inyong mga sala. Ano daw? Tagalogin natin. Busa, sinasabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kung kamo dili mo nagpuno, kung kayo'y hindi maniniwala o hindi manampalataya na ako si Kristo, tao at hindi Diyos, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Ayan, alamin natin kung tamper ba yan, ano? Ito, ate pakita yung original na pagkakasabi. Ating munang tingnan doon sa, ito ay nasa 1824. No, tingnan sa 1824 sa Bibliang Cebuano. Tingnan ninyo ha, parehong-pareho. Tingnan nyo, ating simulan sa verse, dito tayo sa verse 22. Ayan, maganda sa verse 20. Tingnan ninyo ha. Ayan, ating simulan sa verse 20, sabi ganito. Kini nga mga pulunga, gisulti ni Hesus sa dapit nga tipiganan sa mga limos sa nanudlo siya sa templo. Period. O walay tawo nga midakop kaniya. Yung midakop yu. Kaniya, kama. Kay wala pa moabot ang iyang takna. Period. Okay, ate sa sa original. Kining mga pulong nga gisulti ni Hesus sa dapit nga tipiganan sa mga limos sa nanudlo
siya sa templo. Period. Oh, pareho. Yan, oh. Hog walay tawo nga midakop kaniya, yung midakop iyo din. Kama. O, tingnan nyo, ayan. Hog walay tawo nga midakop kaniya. Kama. Wala pa moabot ang iyang takna. Period. Ayan nyo. Kay wala pa moabot ang iyang takna. Period. Okay, parehong-pareho. So, let's move naman sa verse 21. Yan. Ano sabi sa verse 21? Eto. Unya si Jesus miingon usab kanila, semicolon. Sa original, ano sabi dito? Unya si Jesus miingon usab kanila, semicolon din. Pareho. Tingnan nyo ha. Oh. Ako mulakaw, kama? Ganyan ito, kabila. Oh. Ako mulakaw, kama? Og kamo man nagpangita kanako, kama? O, kabila. O, di same rin. Kung nagpangita kanako, kama? Og mga matay kamo sa inyong sala, period. O, sa kabila rin. Og mga matay kamo sa inyong sala, period din. Kung asa ako moadto, kama, dili kamo makahimo sa pag-adto, period. Kabila. Kung asa ako moadto, kama, dili kamo makahimo sa pag-adto. Parehong-pareho. O, verse 22 na tayo. Verse 22. Yan nyo. Ano sabi sa verse 22? Unya ang mga Hudiyo na nag-ingon, semicolon. Sa original. Unya ang mga Hudiyo na nag-ingon, semicolon. Parehong-pareho talaga. Magahikog baka siya, kama. Kay miingon man siya, semicolon. Kung asa ko mo adto, dili ka mo makahimo sa pag-adto, question mark. Dito sa isa. Unya ang mga Hudiyo na nag-ingon, semicolon, magahikog baka siya, kama, kay miingon man siya, semicolon, kung asa ako mo adto, kama, dili ka mo makahimo sa pag-adto, question mark. Parehong-pareho. Verse 23. Og siya miingon kanila, semicolon. Kamo, mga taga-ilalom, kama. Ako, taga-itaas. Semicolon pa rin. Kamo, taga-dinhi niining kalibutana, semicolon. Ako, dili, taga-dinhi niining kalibutana, period. Sa kabila. Og siya miingon kanila, semicolon din. Kamu mga taga-ilalom, the same, oh. Pagkakapwesto sa kama, pagkakapwesto sa semicolon, sa period, parehong-pareho. Kamu mga taga-ilalom, ako taga-itaas. Kamu taga-dinhin, meaning kalibutana. Ako dili taga-dinhin, niining kalibutana. Tingnan nyo. Parehong-pareho. Kamo taga-dinhin nining kalibutana, ako dili taga-dinhin nining kalibutana. Parehong-pareho. Next, 24. Busa miingon ako kaninyo. Sa 24 tayo ha. Busa miingon ako kaninyo nga mga matay kamo sa inyong mga sala. Yung isa. Busa miingon ako kaninyo nga mga matay kamo sa inyong mga sala. Ay pareho. Next. Kay kung kamo dili man nagpanoo. Yung kabila. Kay kung kamo dili man nagpanoo. Pareho rin. Next. Nga ako mo si Kristo. Kabila. Nga ako mao si Kristo. Yung kanilang ginawa. Tawo o dili Diyos. Mga matay kamo sa inyong mga sala. Yung kabila, ano nakalagay doon? Nga ako mao si Kristo, mga matay kamo sa inyong mga sala. Saan nila kinuha tawog dili Diyos? Eto, yung tampered. Diba? Manluloko kasi. Kitang-kita naman. Aba, nilagyan ba naman? Tawag dili Diyos.
May reklamo kayo? O, sino ang tamper dito, Rogelio? Huwag mong sabihin sa akin, Rogelio, kakampihan mo to. Huwag mong sabihin sa akin, Rogelio, kakampihan mo to. Sige nga, ipakita mo sa akin kakampihan mo to. At hindi na ako maniniwala pa sa'yo. Noon pa, di ka naman kapanipaniwala eh. Ayan ha. Sige, Rogelio. Kampihan mo to. Bakit nila tinamper ito? Nilagyan ng tawag dili Diyos. Tanong, ito ba'y against reality? Yes. This is against reality. Bakit? Sa 1:1, ito ang ating mababasa sa 1:1. Sa naturang bersyon, ito 1:1. Sa sinugdan mao ang pulong, ug ang pulong kauban sa Dios, ug ang pulong mao ang Dios. Tapos sasabihin nila, tawag dili Dios. Ha? Tawag dili Diyos. Ay. Ano ba naman yan? Okay? So, yan ay isang palatandaan na kung merong nagtatamper dito, tinan mo, si Rilo, hindi na makasagot. Wala na. Nawala si Rogelio. O, sige, Rogelio. Sabi niya, alam ko kasi ang nakasulat sa Matthew 16:18. Walang nakasulat, I will build my Holy Catholic Apostolic Roman Church. Tingnan mo pinakita na lang natin yung tamper na ginawa ng INC. Bulag-bulagan si Rogelio. Alam mo, Rogelio, kahit na anong tanggi mo, ang realidad ay realidad. Tingnan natin anong sinasabi ng referensya. Ang referensya ay isang batayan na tayo hindi gumagawa ng kwento. Ito ay totoo at ipakita, no? Eto, encyclopedia tayo. Anong sabi dito? Yan. The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 181. The history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome and Jerusalem almost 2,000 years ago. When you say 2,000 years ago, it means 1st century may Roman Catholic Church na. About 120 persons were gathered there. Saan mababasa sa Biblia yung 120 persons were gathered there? Yan ay ating mababasa sa Gawa 1:15. Ano ang sabi dito? Makalipas ang ilang araw nang nagkakatipon ang may 120 mga kapatid. Tumayo sa harap niya si Pedro at nagsalita. Ilan sila lahat? 120 mga kapatid. Anong sabi ng referensya? About 120 persons were gathered there. Sa madaling salita, itong sinasabi sa Gawa 1:15 ng Biblia, ito ay tumutukoy sa Roman Catholic Church. Tapos tututulan mo, kasabihin mo, tamper. May reality. Ayan ang reality, The history of the Roman Catholic Church began in an Upper Rome and Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ. Tanong, itong nasa Gawa 1:15, mga followers ba ito ni Jesus Christ? Itong 120 dito? The answer is yes. Sabihin mo tamper. Based on reality. Neto pa, balikan natin. And they were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded. So yung nasa Gawa 1:15,
Ito, yung 120, ito ay yung iglesyang si Kristo ang founder. Ano yung iglesyang yan? Ayon sa referensya, yan ay ang Roman Catholic Church. Oh, baka sabihin nyo, may ano, meron pa tayo ebidensya dito. Ito, ha. Ito ay nasa, ayan o. Ayan. Ayan nyo, ha. Oh. The Roman Catholic Church is the original and still the largest Christian church. Hindi pala MCGI, hindi pala INC. Pero, si Rogelio, bulag-bulagan dito. Rogelio, wala ka nang magagawa pa rito. Ha? Wala ka nang magagawa pa rito. Dahil, kahit na anong tanggi ang gawin mo, reality is reality. Yung sinabi ni Father Darwin na hindi babasa sa Matthew 16:18, yun ay dahil wala siyang kopya ng binasa ni Brother Wendell. Kasi kung merong kopya, si Father Darwin, sasabihin rin niya, mababasa yan sa Mateo 16:18. Pag sabi ni Ramil Parba, pwede bang ipakita sa moderator? Eto, papakita ko. Ayan. Kaso wala siyang kopya eh. Sasabihin niya, wala. Kasi wala siyang kopya. Ganun lang naman yun eh. Ayaw mo lang umunawa. Alam mo kung bakit ayaw mong umunawa? Kasi yung argumento mo, nabokya. Ha? Kaya hindi mo matanggap, hinahanapan mo ng butas, kahit wala namang butas, kasi ayaw mong matanggap na yung argumento mo, nabokya. Ha? Sabi niya, palusot lang yan, 12 years ka nag-aaral bilang pari, pero yan lang ang sagot niya. Uy, 12 years nga siya. At dahil sa 12 years na yon, hindi mo siya maluloko para paniwalayan ang iglesyang inaaniban mo, tatag ni Kristo, gayong wala pa yan nung panahong ginawang libro ang Biblia. Rogelio, alam ko, hindi mo masagot ang tanong kung ano ang ginawa nyo, anong contribution ang ginawa nyo nung panahong ginagawang libro ang Biblia. Alam mo kung bakit, Rogelio? Kasi wala pa yung iglesia nyo nung panahong yon. Wala pa yung iglesia na kinaaniban mo nung panahong ginawang libro ang Biblia. Sa madaling salita, nagawa na ng Iglesia Katolikang gawing libro ang Biblia sa kapasumulpot yang iglesia nyo. Okay? Sabi niya, wala nganli ang maong simbahan. Wala nganli. Gawa 9:31 sa Grego, Hemenon Ecclesia Kataholos. Ha? Di mo alam yon? Hemenon Ecclesia Kataholos. Saan mo basa yan? Nasa Mons Reverse Greek Interlinear. Sa Greek manuscript, ano nakalagay sa Greek manuscript? Hemenon Ecclesia Katolis tes Judayas kay Galalias kay Samarias ikiniremen oikono domini. Tingnan nyo, saan nagsimula ang Katoliko? 1st century. Yung kinaaniban ni Rogelio, nagsimula lang yan noong mga 1980. Sa madaling salita, nang pumasok ang Kristyanismo sa Pilipinas, wala pang punong tagapamahala ang iglesia ang kinaaniban ni Rogelio. Bakit? Kasi kakasulpot lang. Rogelio, huwag ka nang piling-piling pa dyan. Yung mga argumento mo, binasura ko na. Bahaw na yan. Mag-move on ka na. Ha?
Yung argumento mo, napadla ko na, binasura ko na, kaya move on na. Move on. Kawawa naman, move on na lang. Okay? Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo, The pillar and foundation of the kami ang truth bida. is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.